eternal salvation. Pag sinabi eternal salvation, yung kaligtasan natin ng ating kaluluwa doon sa impyerno, papunta po sa langit. Okay? Naniniwala ba tayo na may langit at impyerno, lupa? Meron langit at impyerno? Yes, meron po, no? And then, of course, yung temporal salvation ay tinutukoy din po doon yung pagliligtas po ni Lord sa atin dito po sa temporal na buhay natin ngayon. Tama? Na ano pong ibig sabihin ng temporal salvation? Iligtas tayo sa mga maling aral, maling pamumuhay. Tama po? Mga aksidente, mga sakit, karamdaman. Yun po yung tinatawag na temporal salvation. Okay? Kaya kailangan pa rin natin si Lord. Kaya nga tayo naglilingkod kasi kailangan natin si Lord sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi natin kaya ang mga bagay sa mundo ito kung wala yung ating Panginoon. Without Him, we can do nothing. Okay? Kung wala siya, wala po talaga tayo magagawa. Kaya, dito na naman tayo ngayon mag-aralan sa paksa po na sinasabi, the purpose of the gospel. Ang layunin ng Ebanghelyo. Ano ba ang layunin ng Biblia? Ano ba ang layunin ng Ebanghelyo? Ano bang layunin ng salita ng Diyos sa atin? Ano bang layunin ng scripture sa buhay po natin? Meron po yung layunin, no? Kung bakit ito po ay binigay ni Lord sa atin. Okay? Now, the gospel means good news. Na pag sinabing gospel, mabuting balita. Okay? Ang salita ng Diyos, mabuting balita sa atin. Okay? Bakit? Kasi dito tayo tinuturuan ni Lord. Dito natin nakita kung paano kabuti, kung paano kung paano ang Diyos ang siyang nagligtas po sa atin, at nakita ho natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Diba? Hindi pala paano, kundi gaano. Gaano kabuti ang Diyos sa atin. It is not a message that gives eternal life. Ang Biblia, hindi ho siya nagbigay ng eternal life sa atin. Kundi, nababasa natin, nakita natin, napatunayan natin sa Biblia, kung paano tayo binigyan ng eternal life ni Lord. Tama? Okay? Hindi siya nagbigay, kundi nag-inform lang siya sa atin. Okay? Para bagang binalita niya sa atin na ito ang ginawa ng Diyos. Okay? Para bagang ang nangyari, bago pinanganak ang Jesucristo, binalitaan muna siya ng anghel ng Panginoon. Tama? Yung si Maria, bago pinanganak. Tama po ang ating Jesucristo? So, parang ganito rin po yan sa atin. Na gospel, it is not a message that gives eternal life, but a message that reveals and declares that God has already done an eternal salvation for His people through Jesus Christ. So, nireveal pala nito ni Lord sa atin at diniklara po niya kung paano tayo iniligtas ng Diyos. No? Kung paano tayo binigyan ng eternal life ng Panginoon. Tandaan po natin, ulitin ko po, hindi ang pastor ang nagbibigay ng eternal life. Amen? Hindi ang mga ngaral, hindi ang kapatid o sinuman ang nagbigay ng eternal life. Si Lord ang siyang nagbigay ng eternal life sa atin. Okay? Malinaw po yan, no? Mababasa po natin yan sa John chapter 10, verse 28, no? Ano sabi dito sa John chapter 10, verse 28 po? O, babasahin po natin. John chapter 10, verse 28. Pakibasa po, Sister Maymay. Opo. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, Mm-hmm. at kailan may hindi sila malilingkod, at hindi sila aagaw na sinuman sa aking kamay. Malinaw po yun, no? Salamat po. At sabi po ng ating Panginoon, ay bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Si Lord po ang nagsalita po dito. No? Kaya salamat sa Lord kasi binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yamang meron na tayo buhay na walang hanggan, ano nga nang gagawin natin? Maglingkod tayo sa nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya po, ang sabi pa po ni Lord dito, na kahit kailan hindi sila malilipol.
No, hindi mawawala yung kaligtasan ito, no, ng ating Panginoon na binigay. Kundi, sabi niya dito, o hindi man sila maagaw sa aking kamay, sabi ni Lord. Hindi tayo malilipol, hindi tayo maagaw, no, sa kamay ng ating Panginoon. Okay? Yun po yun ang pangako po ng ating Panginoon. Kaya, ito po ang purpose o layunin po ng Ebanghelyo. The Gospel, it does not give life, it reveals life already given by God. No? Binigyan na tayo kasi ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng Ebanghelyo na atin po nalaman o natutunan. Tama? Okay? Si Lord po lamang ang siyang gumawa. Now, number 1, the purpose of the gospel is to reveal eternal salvation. Okay? No? Is to reveal o illuminate. Ibig sabihin, gawing maliwanag. No? Purpose of the gospel is to reveal eternal life. Nireveal po ni Lord sa kanyang salita kung paano tayo niya iniligtas. Okay? Kasi maraming mga ngaral ngayon na pagka daw marinig mo lang salita ng Diyos, maligtas ka na. Yung iyong kaluluwa sa impyerno, mali. Okay? Kaya tayo nakikinig ng Ebanghelyo para malaman natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Okay? So, the gospel is the revealed will of God. No? Ang Ebanghelyo ay ipinahayag ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kalooban ng Diyos yung ating pagtitipon, ang ating fellowship, no? Kalooban po yan ni Lord. Ginagawa lang natin po ito dahil po ito ang kalooban po ng Panginoon. Okay? The gospel does not create life, but brings it to life. No? Hindi siya nag-create ng buhay natin, ang Ebanghelyo, kundi nagdala siya ng liwanag sa buhay po natin. Okay? Kaya ang salita ng Diyos, ito ang liwanag ng buhay natin. Hindi ho kandila ang liwanag, kundi ang salita ng Diyos, ang siyang liwanag ng buhay po natin. Okay? So, basahin po natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sige po. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Pakibasa, Sister Marilyn. That is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to life through the gospel. Amen. So, malinaw po na siyang nag-alis ng kamatayan. Sino yung siya? Ang ating Paiso Kristo na tagapagligtas. At nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, nagdala po ng liwanag. Ito po yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay? So, kaya po mahalaga yung Ebanghelyo ni Lord sa buhay po natin. Kasi, pagka narinig natin Ebanghelyo, of course, nandun po yung comfort ng Panginoon, nandun po yung peace sa buhay po natin, nandun po yung tinatawag na biyaya po ng Diyos sa buhay po natin, mga minamahal. And then, basahin naman natin Ephesians chapter 1 verse 13. No, basahin po ni Sister Agnes ang Ephesians chapter 1 verse 13 po. Okay? Sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya at kayo tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Kaya ang kaligtasan na ito na ating tinanggap sa Lord, Ebanghelyo po ito, nakita natin sa Ebanghelyo. Narinig natin sa Ebanghelyo, nakita natin sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ang sabi po dito ni Lord, ay mula nang kayo'y magsisampalataya. No? Kasi, of course, kapag tayo ay meron ng eternal life, kasunod noon ang bunga, ang ebidensya, ang prueba, pananampalataya sa Lord. Kaya tayo nananampalataya po sa Panginoon. At ang sabi po dito,
ay kayo'y tinatakan ng Espiritu na ipinangako. Kaya po, tayo, kilala na po tayo ni Lord. Tayo, basahin po natin, no? Kilala na po tayo ni Lord. Basahin po natin ang 2 Timothy, no? 2 Timothy chapter 2 verse 19, mga kapatid. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 19. Pakibasa, Sister Gretchen po. Gayon may ang matubay na pinagsasabihan ng Diyos ay nananatili na may tatak. Amen. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Mm. Tumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambihan ng pangalan ng Panginoon. Amen. Malinaw, no? Na ang sabi po dito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. So tayo po ay nasa Lord na. Kaya kilala po tayo ng ating Panginoon. No? Alam po yan ni Lord lahat. Laman ng puso natin, ginagawa natin, kung ano man ginagawa natin sa buhay, alam po yan ni Lord. Kilala po tayo ng ating Diyos. Kaya dapat kilalanan din po natin yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ang sabi ko dito, sa huling saknong, sabi po niya, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, maraming sumasambitla sa pangalan ni Lord. Di po ba? Pero mga drug addict, kung ano-ano mga ginagawa. Tama? Kaya ang sabi ni Lord, lumayo kayo. Utos po yan ni Lord, no? Utos yan ni Lord sa atin, lumayo kayo ang lahat ng mga sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Di po ba? Kasi nakakahiya eh. Di po ba? Maraming tao, ginagamit lang si Lord. Di ba? Pero ang patay, yung kasamaan, no? Pang-i-scam. Di po ba? Kaya malinaw po na dapat po tayo ay magpatuloy po na lumayo sa kalikuan at alam po natin na nakikilala po ni Lord yung kanya, which is tayo po yun, mga kapatid. Now, number 2, the purpose of the gospel is to proclaim the finished work of Christ. No? Pinuklama po ng Panginoon ang kanyang ginawa sa atin. Tapos na po ba ang ginawa ni Lord sa atin? Yung pagligtas ba ni Lord sa atin, tapos na o gagawin pa lang? Tapos na, kasi sabi ni Lord sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya? It is finished. Tapos na po yung pagligtas niya sa atin. Marami mga ngaral ngayon pa lang ginagawa. Diba? Kaya ang sabi nila, tanggapin mo si Kristo para ka maligtas. Mali po yun, mga kapatid. Ang totoo niyan, tayo tinanggap ni Kristo. Hindi tayo ang tumanggap sa Panginoon. Tayo po ang tinanggap ng ating Panginoon. The gospel declares what Christ has already done, not what man must do to be saved eternally. Okay? So, ang Ebanghelyo ay kanyang diniklara ang ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? Ginawa na po yan ni Lord sa atin, yung eternal salvation. Not what man must do to be saved eternally. Hindi yung kung ano pa ang gawin ng tao para maligtas siya eternal. Hindi po. Okay? Eternal salvation is not according to our works. Diba? Ano natin kanina yon? Memory verse? Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Kaya ang kaligtasan, grace po yan ni Lord. No, bakit tayo naligtas Lord? Kasi meron siyang layunin, no, sa atin, no, at ang kanyang biyaya ang siyang nagligtas po sa atin. Okay? Now, ano pa po? Yung tinatawag po na eternal redemption. Okay? Tayo po ay tinubos ng walang hanggan na pagtubos. Okay? Pag sinabing walang hanggan na pagtubos, ibig sabihin, kung tayo tinubos na atin pa Jesu Kristo, ibig sabihin,
tayo din po ay merong walang hanggang buhay. Tama? Kasi, eternal redemption, yung pagtubos ng ating Panginoon. Okay? Pag sinabing eternal, walang hanggan. Okay? Pero ang mga bagay ba dito sa lupa, may hangganan? Dito po, walang forever sa mundo. Di ba? Lahat yan, mawala yan. Okay? Ang forever lamang si Lord. Okay? So, eternal redemption, pinaka-importante po sa lahat. Okay? Now, basahin po natin ang Romans chapter 3, verse 24. Romans chapter 3, verse 24. Okay? Babasahin po ni Nanay. Sige po, Nay. Kahit English, kahit Tagalog po. Palibhasa inahanap Mhm. na walang bayad ng kanyang biyaya Mhm. sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. Amen. Malinaw po, no? Na palibhasa, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. Kaya po ang pagtubos ni Kristo, walang bayad po yun. Siya pong nagbayad, dapat tayo magbayad. Pero sabi ng Biblia, walang bayad ng kanyang biyaya. Kaya tayo tinubos, niligtas po ni Lord sa kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So malinaw po yun mga minamahal. No? The message is not help God save you, but Christ has fully accomplished salvation. No? Malinaw ang mensahe po ni Lord. No? Hindi dahil humihingi si Lord ng tulong sa iyo para ka maligtas, kundi ang Panginoon Kristo na ang totally siya ang nagligtas sa atin. Okay? Totally na siya po ang nagligtas sa atin. So dapat po natin makita po 'yon, mga minamahal. Kaya po napakabuti po ni Lord. No, 'yun po yung kanyang gospel of our salvation. Okay? Na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Now, number 3 na po tayo. No? The purpose of the gospel is to feed and strengthen God's people. No? Ang purpose pala ng Ebanghelyo, ang layunin, ay pakainin at palakasin ang mga tao ng Diyos. We are the people of God. Tayo mga tao ng Diyos. We are the sons of God. We are the children of God. We are the people of God. Okay? Iisa lang po yun. We are the believers of God. Tama? Iisa lang po yun. Kaya, ito palang Ebanghelyo para pakainin ang ating kaluluwa. Okay? Kasi, baka hindi na natin namalayan na ang physical natin lagi busog, pero ang kaluluwa natin is gutom ng mga salita ng Diyos. Anong sabi ni Lord? Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa tinapay. No? Pag sinabing tinapay, hindi yung pandesal, kundi pagkain, physical. Kasama na po doon, syempre, ang kanin, ang ulam, no? Okay? Kasi during that time, ay ang kinakain ng karamihan, during the time ng ating Panginoon Kristo, yung mga malalaking tinapay. Di ba? No? Kita niyo po yon, mga ginagawa ng tinapay, ganyan kalalaki. Okay? No, minsan nga nakita natin sa YouTube, di ba? Yung pagka ginawang tinapay, ginaganon-ganon ng kamay, napakaruming kamay. Ginaganon-ganon. Kaya may kusmikos na ng ganon, di ba? Oo. Tapos sarap naman ng kain, di ba? Okay? So hindi lang tayo nabubuhay doon. Kundi nabubuhay din po tayo sa salita ng Diyos. Kasi po, meron tayong kaluluwa. Okay? Meron tayong espiritu, meron tayong katawan. Okay? Tatlo po yung bahagi ng tao. No? Spirit, soul, and body. Now, the gospel nourishes those who already have eternal life. Yung kumakain ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, ay meron na yang eternal life.
meron na siya buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, yung nakikinig, yung nagkaroon ng willingness to hear the Word of God, willingness to attend Bible study, willingness to fulfill the Word of God, tandaan po natin, sila po ay meron ng eternal life. Kasi hindi ka naman makikinig dyan. But sa walang eternal life, ang salita ng Diyos sa kanila, kahangalan ito, walang kwenta yan sa kanila. Di ba? Kaya minsan, pag nangaral tayo, kahit maglupasay ka pa dyan, yan talagang tao na yan, pagka hindi ligtas, hindi talaga makikinig yan. Tama? Okay? Kaya ho, tayo, ini-invite natin yung willing. Kasi po, mahirap nang hindi willing. Yung napipilitan lang, mahirap po yun eh. Diba? Baka mamaya, sisihin pa si pastor. Pastor, kasi pinipilit mo ako eh. Diba? Baka mamaya, susubukin ni Lord. Si pastor kasi, kung hindi lang pinilit sa akin to, hindi sana ako naging ganito. Hindi niya alam, pagsubok lang pala ni Lord. Hindi ko ba? Kasi tayong lahat, sinusubok po ni Lord. Lahat tayo, tandaan po natin. No? Hindi ho normal ang buhay mo kung walang pagsubok. Hindi po ba? Oh. So, to feed and strengthen God's people. Kaya po dapat ang desire ho natin, yung tinatawag po na sincere milk, yung tunay na gatas. Di ba? Tunay na gatas ang ating iinumin. Okay? Hindi nido o ano man. Di ba? Tunay na gatas. So, basahin natin 1 Peter chapter 2 verse 2. 2 Peter chapter 2. Ay, sorry po. 1 Peter. Sorry po. Chapter 2 verse 2. Babasahin po ni Sister Maymay. Sige po. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. So maliwanag, no? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo, no? Ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Pag sinabi pong gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, ito po yung pure Word of God. No? Ito po yun ang pure Word of God. Kasi ito, ang pure na Word of God, dito tayo lumalago. Tingnan nyo ang bata, di ba? Pinapainom ng gatas para lumago ang pisikal na katawan. Sa atin naman, pinapainom ng gatas ng salita ng Diyos, espiritual na bagay, para lumago yung ating pananampalataya sa Lord. So, ganun po yun. So, nasain natin, maganda yung ating desire. Okay? Kaya po, maganda ang desire ni Sister Gretchen. Dahil dito niya inilagay ang Bible study, di ba? Magandang desire po yun. Actually, wala namang nagsabi sa kanya na nagpilit sa kanya na, Sister, doon tayo, di ba? Kasi po, ang desire po niya na ang salita ng Diyos manahan dito sa pamilya niya. Tama po? Napakaganda po yun eh. Napakagandang puso po yun, pagkaganda ng puso ng isang tao, ng isang mananampalataya ni Lord. No? Ginagawa niya, ibig sabihin, yung party niya sa Lord. Okay? Ito po, party natin sa Lord to eh. No, atin po itong ginagawa. Now, ano pa po? Kaya kailangan natin laging makinig para magkaroon po ng kalaguan ang ating pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17. Basahin po natin. Okay? Babasahin po ni Sister Agnes ang Romans chapter 10 verse 17. Para po maintindihan po natin, makita rin natin. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen, no? Kaya para ang pananampalataya natin o paniniwala natin sa Lord ay lumago, kailan tayo makinig ng mga salita ng Diyos. Tandaan po natin na anuman ang ating napakinggan sa tainga natin, nakaapekto po yan sa buhay natin. Totoo po ba yun? Kung ano na pakinggan natin, apektado ang buhay natin. Okay? Kaya dapat, kung ang ating pakinggan salita ng Diyos, ibig sabihin,
magiging maganda yung epekto sa buhay natin. Okay? Pero kung ang lagi mong naririnig, puro mura dito, mura doon. Away dito, away doon. Diba? Stress dito, stress doon. Diba? Ano ang mangyayari? Ano ang magiging bunga? Diba wala? Tama? Matatalo ka lang, mawala ka na lang ng gana sa buhay. Kaya maraming tao na stress, dahil hindi na kayang stress, nagbibigti na lang. Diba? Marami po yan. No? Marami po. Kaya tayo ay napakahalaga itong salita ng Diyos na atin pumapakinggan. The gospel strengthens faith. Nagpapalakas po ito ng pananampalataya yung gospel ni Lord. Gives assurance. Nagbigay ng katiyakan sa atin. Okay? Ang ebanghelyo ni Lord. And builds up believers in truth. Pinapalago, pinapataas, pinapatibay ang ating pananampalataya o ang mga mananampalataya ng katotohanan ng ating Panginoon. The purpose of the gospel is to feed and strengthen God's people. Number 4, the purpose of the gospel is to bring comfort, peace, and full assurance of hope. Yun po nagagawa ng Ebanghelyo na nakukomfort tayo. Subukan nyo po, pag nagalit ka minsan, magbasa ka ng salita ng Diyos, nakukomfort ka. Diba? Kasi tayo, hindi naman maiwasan minsan, dahil tayo ay tao, minsan, nagagalit tayo. Diba? Wala hong tao na hindi nagagalit. Kaso nga lang, sabi ni Lord, Paya ni Lord, pag tayo nagalit, huwag na nating hintayin na lumubog ang araw. Ibig sabihin, pagka tayo nagalit, agad-agad natin ihingi ng tawad sa Lord. Tama? Huwag na natin hintayin tatakbo pa isang araw. Kasi, mananatili po yan sa puso mo. Yung galit at puot. Tama? So, hindi maganda. Yun pong hadlang sa buhay po natin, sa atin pong paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya ingin na natin ang tawad sa Lord. Yung comfort, mahalaga. Kino-comfort po natin tayo ni Lord. Okay? Peace, kapayapaan. Diba? Kahit man po isang mayaman, kung walang kapayapaan, wala din po yun. Tama? Magulo din ang buhay. Walang kapayapaan sa Lord. Wala din po yan. Walang kwenta ang kayamanan kung wala kang kapayapaan. Tama? Puro trouble ang buhay. Wala din po yan. Oo. Wala din po yan. Gaya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, walang iba si Lord. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And full assurance of hope. Okay? So, basahin po natin. Hebrews chapter 6, verse 11. Basahin po ni Sister Maymay. Hebrews chapter 6, verse 11. Sige po. Amen. Oo. Purihin pa ang Panginoon, no? The full assurance of hope unto the end. Tingnan niyo po, unto the end po yun. No? Nang buhay natin, meron tayong full assurance of hope. Di po ba, gaano kabuti pong Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng full assurance of hope unto the end sa mundong ito. Lifetime, ibig sabihin yung pag-asa natin sa Lord. Tama? Full assurance of hope. No? Kasi kay Lord na tayo eh. Di po ba? Kaya sabi ni Lord, John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, sabi ni Lord, and believe also in me. Sabi natin Peso Kristo. Kaya wag daw magulumihanan ang ating mga puso. Okay? So kung ano man ang mga bad news, ano man ang ating nakikita ang mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, tandaan po natin,
meron po yang solusyon. Ang magbigay ng solusyon, si Lord. Amen po? Amen. Hanapan natin ang solusyon. Dahil ang magbigay ng solusyon, tandaan po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Kahit man yan, Sister Gretchen, kasing laki pa ng barko ang ating problema. Suliranin, pagsubok sa buhay. Napakalaking barko, di ba? Nakita niyo yung tugo, barko, napakalaki. Pastor, grabe ng problema na yan, di ko na yata kaya. Tandaan po natin, kaya natin yan sa biyaya ng Diyos. Okay? Kahit kasing laki man ng barko, mga kapatid, ang problema natin, sila ng pagsubok sa buhay, kasing lawak naman ng karagatan ang biyaya ng Diyos na ibigay sa atin. Tingnan niyo po ang karagatan. Kahit man lahat na barko ilagay dyan, hindi pa kakasya. Napakalawak ang karagatan, napakalawak ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga lamang magtiwala tayo sa Lord. Trust in the Lord with all thy heart. Pag sinabing with all thy heart, 100% ang ating pagtiwala. Wala dapat reserba. Hindi dapat 50-50. Kasi pagka 50-50, baka 50-50 na tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? 100% yung ating pagtiwala sa ating Panginoon. Full assurance. Malinaw po, of hope unto the end. Ibigay po ni Lord sa atin. Now, believers, of course, tayo bilang mananampalataya, find peace, joy, and comfort. Not in their works, but in what Christ has done. Kaya tayo nagkaroon ng comfort, peace, joy, kapayapaan, no? Peace, dahil tayo po ay sa Lord na. Dahil tayo po ay niligtas na po ng Panginoon. Tama? Kaya wag po tayo mag-alala. Ibigay natin lahat yan sa Lord. Ano man ang ating mga kabilisan sa buhay, ibigay natin sa Lord. No? Huwag tayong mangamba. Nandyan po yung ating Panginoon. Kailangan lang natin sabihin sa Lord, kailangan tayo manalangin, magpatuloy sa Panginoon. Katulad po ni Job, nagpapatuloy siya sa Lord. Diba? Si Job, naalala mo sister? Oh, matindi ang karanasan ni Job. Karanasan nga natin dito sa lupa, wala pa sa kalingkingan ni Job. Oh, lahat po yan, nawala sa kanya. Pero, dahil sa kanyang katapatan sa Lord, bandang huli, doble-doble pa ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po. So, minsan kasi tayo sinusubukan talaga ni Lord. Kung hanggang saan po tayo. Kaya aware tayo lagi. At nawa ang pagsubok niyan ay hindi po yan maging hadlang sa ating paglilingkod. Manapay, ito ay isang aral para tayo mas lalo pang higit sa lahat na sumigla, tumatag at magpatuloy sa ating Panginoon. Okay? So, number 5. Okay, the purpose of the gospel is to instruct in godly living. Nagbigay po ng instruction ang gospel sa makadiyos na pamumuhay. Okay? Gusto ni Lord mamuhay tayo ng makadiyos. Gusto ni Lord mamuhay tayo ng ayon sa kanyang nais po at kalooban. Okay? Titus chapter 2 verse 12. Basahin po natin. Titus chapter 2 verse 12. Si nanay po. Sister, pakisuyo po kay nanay. Sige po, nay. Verse 12 po. Sa libutan. Oo. Ay marapat mabuhay tayo May pagpipigil, na may pagpipigil at matuwid. matuwid at banalan ng panahon. Sa panahong Kasalukuyan sa libutan. Amen. Purihin po ang Diyos. Oh, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos upang pagtanggi natin sa kalikuan. Okay? Kaya po, ang buhay natin, pagka merong nag-aalok sa atin ng kalikuan, tanggihan natin. Tama? Pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Kasi hindi yan kay Lord. Tama?
okay, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, no? Kaya minsan grabe na yung ating pagpipigil minsan, di po ba? No? Minsan nasasabi natin, kung ako hindi lang Kristiyano, yari ka sa akin. Di ba? Pagpipigil na mahalaga po. Okay? At matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Okay? Pag sinabing banal, hindi yung hindi ka na nakasala, kundi yung paglago sa buhay spiritual. Okay? Mahalaga po yan. Kaya po pakinggan natin ang buong katungkulan ng tao. Alam po ba, meron buong katungkulan ang tao sa Diyos? Meron po. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sige po. Ecclesiastes sa Lumang Tipan chapter 12 verse 13. Apo. Lumang Tipan po yan. Verse 13, pakibasa Sister Marlene. It has here the conclusion of the whole matter. No. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen. Ano daw ang whole duty of man? Fear God and keep His commandments. Ang buong katungkulan pala ng tao, tayo, na mga anak mo ng Diyos, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Pag sinabing keep, hindi lamang po yun ingatan mo lang sa puso mo, kundi may kasamang gawa po yan. Tama? Kasi po, if faith without work is dead. Kung ang pananampalataya ng isang tao na walang gawa, sabi ni Lord, ay patay. Kailangan may gawa ka. May faith ka nga, pero kung wala ka namang gawa, walang saysay yung faith. Kaya po, dito, malinaw po, na meron pong duty, no? Merong duty ang tao, mga kapatid, to fear God and keep His commandments. Saan tayo matakot? Matakot sa paggawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Tama? Matakot tayo na hindi makapagbasa ng salita ng Diyos. Matakot tayo na hindi manalangin. Matakot tayo na hindi makadalo sa gawain ng Diyos. Yun po yun ang kabuuan ng pagkatakot na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? So, tapusin na natin ito. Conclusion na po tayo para question and answer na po. Mas maganda, merong question and answer. Now, the gospel is not a tool to bring about eternal salvation for God's people, but a message that declares, reveals, comforts, and instructs those whom God has already saved. Tingnan niyo po. Nandun po, yung Ebanghelyo ay kasangkapan po yan na nagdala sa mga niligtas na ng Diyos na mga tao katulad natin. Na ang kanyang mensahe, kanyang ipinahayag, kanyang idineklara, at ang kanyang pag-aliw sa atin, at ang kanyang pag-instruct sa atin na mga ligtas ng ating Panginoon. So malinaw po yan, yun po yung gospel, mga minamahal. Kaya ang gospel, hindi po yan nagliligtas ng tao, kundi nag-i-inform kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Tama po? Okay? So mali kasi yung karamihan na nangangaral eh. Sige, makinig ka para ka maligtas sa impyerno. Mali. Diba? Dapat ipangaral niya kung paano niligtas ng Diyos ang mga tao. Tama? Katulad po natin. So, malinaw po yon. Final thought na po tayo. It shines light on eternal life. Gospel, it shines light on eternal life. Gospel, it feeds the soul. Gospel, it guides daily living. No? Gospel, it glorifies God alone. So malinaw po, yun po ang nagagawa ng Ebanghelyo sa buhay po natin. Kaya, salamat po sa Lord sapagkat binigyan tayo ng Ebanghelyo, ng salita ng Panginoon
para malaman natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos, kung paano tayo mamuhay ng matuwid, ng maayos, kung saan dito ang totoo at tamang doktrina ng ating Panginoon. Yun po ang purpose of the gospel. Okay? Now, dadako na tayo sa question and answer po.